Eto si Boss Mar. Nandito na po sa linya ang mula po sa grupong Manibela si Sir Mar Valbuena. Ukol pa rin po ito sa 3-day po na kilos protesta na ikinasa po ng kanilang grupo. Magandang umaga, Sir Mar. Good morning po, Mama DJ Chacha. Good morning, Sir Ted. Good morning po. Sir, may binabanggit po kayo last Sunday na vague promises ng gobyerno na hindi po nila natupad. Kaya po natuloy itong 3-day strike po ng inyong grupo. Ano po exactly ito, sir? Kung matatandaan po natin, Ma'am DJ Chacha, noong panahon pa ni Secretary Vince Dizon, kung matatandaan natin, huling nagprotesta talaga kami ng ganito ay Marso pa. At nagkaroon ng dialogo noong panahon na siya ay nakaupo. Ang naging usapan natin ay sana payagan kaming makarehistro at yun naman ang ipinangako nila. Kaya naglabas sila ng department order basta roadworthy yung ating mga sasakyan. Pero ang nangyari po, pinaayos namin yung mga sasakyan namin, dumaan kami sa emission private motor vehicle inspection na centers dito sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Pero po, wala rin pong nangyari. Naghintay po kami ng ilang buwan, pati po yung mga insurance na pinakuha nila sa amin. Natambak lang po yung mga dokumento. Nung panahon po yan ni Secretary Vince Dizon, ni Vigor Mendoza, at ito pong bagong nakaupo ngayon, libo-libo po na for registration ang hindi po nila inasikaso. At gumastos na kami, naghintay po kami, nagtsaga po kami, nakipag-usap kami sa kanila ng ilang buwan. 8 buwan ang hinintay po namin kundi ho kami nagkakamali. At pabalik-balik po kami sa tanggapan ng LTFRB at ng LTO. Nakikipag-usap din po kami sa DOTR, sasabihin, dialogue, pag-set ng schedule. Hanggang po sa imbis na bigyan kami ng rehistro, inuhuli na po kami dahil wala po daw kaming registration kahit na may dialogo pong nangyayari. Wala daw po kaming mga provisional authority at mga prangkisa. Imbis po na iproseso ito, hinuli kami at pinagmumulta pa ng hindi po bababa sa 12,000 piso. At dahil alam nila yung mga ruta ng Manibela, sakali po na wala kaming rehistro, ang gagawin po nila, haharangin kami ng LTO o kung sino man po yung nakakaalam nito, kung wala ho kaming ibibigay na payola, huli ho kami. Kahit po yung ibang lugar na ibang ruta na kaparehas po namin na application for consolidation at hindi po makarehistro, pero kung may lagay, wala pong huli kahit po pangit yung jeep. So, ang ibig sabihin, yun na ipangako po sa inyo ngayon, noon ni dating DOTR Secretary Vince Dizon, hanggang ngayon, hindi pa rin po nangyayari. Yung po mga nakaupo ngayon, ano po ang tugon sa inyo? Nabanggit nyo from LTO, LTFRB, ano pong sabi? Ito pong bago sa LTO, wala siyang alam. Yun naman pong nasa LTFRB ngayon, dinidribble-dribble lang po kami. Nauna pang kumita yung inspection center, yung mga insurance company, tapos kami po nagmumulta. Wala po silang tugon dito sa aming mga panawagan sa kanila na sana marehistro po kami. Matatapos na po itong taon. Nagsimula po kami June pa. Ano daw pong dinadahilan nila? Bakit? Ang tagal po namin naghantay. Ang sinasabi lamang po sa amin, kailangan daw may mga ganito pa na memorandum circular, kailangan po may mga dokumentong lumabas. May nilabas na po silang department order at NC noong Mayo pa. Hindi ko ho alam kung pinaasa lang ba talaga kami, pinagastos lang kami. Alam niyo, ayaw na namin magsalita ng masama sa kanila pero talaga pong mga inutil po talaga itong mga to. Siguro sinadya po nila yan na magkagastos-gastos kami, baka may gusto silang kumita tapos kikita ulit sa pamamagitan po ng panghuhuli sa amin. Naalala ko ito, Chacha at Mar. Naalala ko nung sabi nga dito ng aming mga kasamahan, halos linggo-linggo nakakapanayam namin tong si Vince Dizon Opo, at malinaw yung kanyang instruction at na kanyang sinasabi nga dati, no? Oo, na ang lahat ng roadworthy, lahat ng mga na-disenfranchise, bibigyan na pagkakataon para makabiyahe. Basta importante nga lang sumunod sa mga patakaran on roadworthiness, etc. At hindi ipipilit muna yung pong usapin nga ng consolidation. Yun ang klaro dun Sige, so ngayon eto.
ang sinasabi ng taga-DOTR na naman na bukas sila para mapakinggan na naman kayo. Pati nga, I think, pati ang, hindi ko lang tama ba pagkakabasa ko ng isang araw, may sinasabi din ng palasyo na bukas naman sila dito na naman sa panibagong pag-uusap. Alam niyo po, Sir Ted, sawang-sawa na po kami sa pagmumukha nila sa mga dialogue na sinasabi nila. Sa totoo lang, ayaw namin silang makita. Ang gusto po namin, makapaghanap buhay at makapagserbisyo. Pero ito po nakaraan, nagmatigas po itong DOTR, LTFRB at LTO. May order na po ang ating Pangulo para mas mabilis po itong matugunan. Pero ang nangyari po, sa loob ng 3 araw, baka po nakabakasyon sila at nagpapasarap lang. Baka nagsuswimming pa, Sir Ted. Anyway, sige. Dahil long weekend nga naman po. Well, anyway, sige. So, ganito, baka naman namin makapanayam itong si Acting Secretary Banoy Lopez, ipaparating namin ang inyong mensahe. Ano ba specific ang gusto niyo maipaabot dito kay Secretary Banoy? Sana po yung ipinangako pa at may department order naman po na inilabas. Bakit po tumatagal dito sa attached agency nila na LTO at LTFRB? Nagtuturuan po sila. Hindi na po namin alam ang gagawin. Pabalik-balik po kami. Alas 9 ng umaga, kadalasan po, gabi na kami na-entertain. Pero nagtaga po kami, Sir Ted. Naghintay po kami para ma-register yung aming mga sasakyan. Pero wala pa rin pong nangyari. Ginastusan, pinaayos, pinaganda po yung aming mga sasakyan. At nagtakanon, maging safety po. Wala po Sir Ted. Humihingi po kami ng pangunawa sa taong bayan. 8 buwan kaming nagtiis. Halos 1 taon kasi itong taon na to, wala pa kaming rehistro na nakukuha o inilabas po ng LTFRB at LTO. Okay, ganito Mara, ito lang naman maaring ituring mo na payo lang kasi alam mo, gobyerno itong wala nang ibang magbibigay ng permit sa inyo o ng franchise sa inyo o authority kung hindi ang gobyerno. Ngayon, pag hindi ka nakakuha niyan, talagang maya kang gagambalain at mas mapapalaki siguro ang gastos nyo kapag na-impound ka bilang kolorum. So, ang sa akin lang Actually dito... po, napakarami po ang na-impound sa amin, Sir Ted. Kaya po kami nauwi sa ganito. Yun nga. So, ganito sa akin. Kasi kung hindi at kung sasarhan mo na talaga ang pinto mo sa estado, lalo tayo may problema. Baka naman kasi... Wala ba kayong party list dyan? Sorry Wala bang pwedeng mamagitan sa inyo na pagkakatiwalaan nyo para muli mabuksan tong ating dialogo? At kung wala kang tiwala kay Vigor, okay lang naman yon. So i-bypass mo si Vigor Mendoza. Pumunta tayo dito na sa mas mataas sa kanya. Sir Ted, sasagutin ko po kayo. Meron pong party list dyan. Pero asawa din siya nung mga nasa DOTR na ASEC na nagpapahuli din po sa amin. Imbis po na makatulong, darling, baby, o kung ano man ang tawagan nila, yung mga nire-represent mo, kalbo ang gulong, may problema yung sasakyan, walang uniforme, walang ilaw, baka pwede nating tulungan. Hindi po, kasama sila sa nagpapahirap sa amin. Ni isang gulong na surplus, wala pong itinulong yang party list po na yan. Hindi po nagpapakita kung may nagpo-protesta, hindi po nagpaparamdam o hindi man lang gumagawa ng solusyon, Sir Ted, kung anong problema nitong mga pobreng driver at operator po at lalong-lalo na po yung mga mananakay na maaapektuhan. Ayoko lang tanungin kung sino ba yung party list na yan. Ang pagkakaalala ko po, Damper, party list at ang kinatawan po nito si Congresswoman Dindy Bautista Lim. At yung asawa niya po na ASEC na nando doon po sa DOTR na head po ng SAIC, yung mga nanghuhuli po kuno ng kolorum, si ASEC Tracker Lim. Pag-asawa po, di ko alam kung conflict of interest po ba yan. Yung isa, representante dapat ng pampublikong transportasyon. Yung isa naman ng uhuli. Bukas po ang aming programa para po sa 2 taong ito na nabanggit po ni Ginoong Mar Valbuena. Ngayon, Mar, ganito Sige. Uulitin ko lang Kasi wala tayong choice kung hindi
makipag-usap pa rin sa gobyerno. Yan ang sa akin. Kasi wala namang kayo kukunan ng permit. Di ka na mapupunta siguro sa butika eh. O kaya sa SM Mall, di ba, para makabili ng permit. At ikay pupunta pa rin sa gobyerno. So ngayon, pwede bang hindi ba pwedeng si Chacha mamagitan sa inyo? Para dito kay Secretary Banoy. Pwede po kayo. Pwede po kayo. Sir Ted, ganito po. Natuwa po kami nung naglabas po ng anunsyo ang Malacanang, ang ating Pangulo na kausapin, magkaroon ng dialogo. Inutusan po ang DOTR. Pero wala naman po nag-reach out sa amin eh. Wala rin po kami matext sa kanila. Wala po nagre-reply. Ang sinasabi namin sa kanila, po ba, may pag-uusapan tayo? Wala po, Sir Ted. Naghihintay rin po kami. Baka isipin nila, atat na atat kami makipag-usap sa kanila kung may utos na ang Pangulo. Sila po yung walang respeto sa Pangulo at hindi nila iniintindi yung order ng ating Pangulo na magkaroon po ng dialogo. Na hindi na po sana humantong ngayong araw na kami po ay nagtigil pasada, Sir Ted. Sige. Okay, sige. So kami tatawag kay Secretary Banoy para ipaabot ito at maaari naman siguro na kami lang ang makiusap sa kanya na bigyan kayo ng panahon para kayo magkausap at magkaalaman tayo. I hope you don't mind. Nandito lang po kami sa Nagtahan, Sir Ted. Anytime, saan nila kami pwedeng papuntahin. Nandito lang po kami sa gate ng Malacanang. Baka hindi rin po kami naririnig, pero may order po ang Pangulo sa kanila na hindi po nila sinunod. Sige, at saka baka ngayon di namin siya matawagan kasi siya ay busy sa kanyang paglalakad kasama si Senator Vince Dizon, no? Sa kanilang Unity Walk. Baka bukas ng umaga siya aming hahagilapin para sa kaukulang panayam. Mar, salamat na marami sa iyong pag-unawa din sa amin dito sa aming tawag na ito nang malaman ang inyong hinaing hanggang ngayon. Salamat, Mar. Maraming salamat po. Apo, thank you. Yan nga po ang chairman ng Grupong Manibela, Sir Mar Valbuena. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!